So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na basta Duterte Bobo supporter, itong mga DDS, walang sariling pag-iisip po yung mga yan. Kasi po, basta sinabi ng mga Duterte, kahit gaano ka-unrealistic yung mga yan, kahit gaano pa katanga yan o gaano pa ka-bullshit yan, paniniwalaan po ng mga Duterte Bobo supporter yan. Hindi po nila alam na mga bobo sila kasi nga po, mga Duterte bobo supporter po sila. So ngayon, ito yung example natin. Nung sinabi po ni Paulo Duterte na siya ay masipag at nagtatrabaho, kahit alam naman po natin na ito ay hindi totoo, maniniwala po yung mga DDS. Kasi po, mga Duterte bobo supporter nga sila. So ito yung example, no? Ito yung kumakalat ngayon na code card ni Pulong eh. Diba? Sabi dito, gulo. Hindi. Sabi dito, di ba, kung gusto ng iba ng publicity stunt, problema nila yan. Ako, trabaho ang inaatupag. Okay. So, ang ibig sabihin dito ni Paulo Duterte, mga kababayan, no, na siya daw po, trabaho lang yung inaatupag. So, ibig sabihin nun, masipag siya bilang congressman. Ay, so, syempre, alam naman natin hindi totoo yun. Pero, syempre nga po, kung kayo po DDS, kung kayo po ay Duterte Bobo supporter, paniniwalaan nyo po yan. O, di ba? Kita nyo? O, di ba? O, kasi pag si Paulo Duterte, tumutulo palawin yun, o, di ba? O, ano ebidensya mo yan? O, sabi niya, masipag siya, o. So, ngayon, ang narrative po kasi nito, mga kababayan, no, alam naman po natin na isa ngayon sa mga iniimbestigahan ng ICI is yung Davao City. So, may mga nakita na nga po sila ng mga bulok at saka mga sira-sira ng mga flood control project, especially po yung mga dike. So ngayon, merong isang congressman dito, no, na itong si Congressman Tinio. Congressman Tinio. Teachers ata ito, no? Na siya po is isa sa mga nag-imbestiga dyan pa sa Davao City. So ang dami niya pong nakita doon. Oo. So ngayon, ang gawin niya natin dito, no, ito po yung basahin natin, yung pinakabuong statement ni Pulong, na kung saan niya nga po binanggit yung trabaho lang daw yung naatupag niya. So, totoo ba yan? Siyempre, hindi. So, ito yung sagot ngayon ni Congressman Pulong. Doon nga po kay Congressman Tinio, no? Sabi dito, statement of Representative Paulo Duterte on Antonio Tinio's call to investigate flood control projects in Davao First District. Oo. Sabi niya dito, sabi ni Pulong to, una sa lahat, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago, wala tayong tinatakbuhan, at wala tayong kinakatakutan. Kung may investigasyon ng ICI, that is very much welcome. Mas mabuti ng klaro ang lahat kaysa puro sigaw sa media. Okay. So alam naman po natin, no, na si Pulong invited po sa ICI from December 2 to December 5. So ang tanong ba, pupunta ba si Pulong? Kasi sabi niya dito, mukhang pupunta siya eh. Di ba? O baka mamaya Pulong, baka gulo. Ganun naman. Hindi tinay si Pulong Kung magsalita, parang parang kinakain yung sinasabi. Bobo kasi, kaya ganyan yan eh. So sabi niya dito, no, continue natin, sabi niya dito, yes, naging congressman ako noong 2019. Pero hindi ibig sabihin na ako nag-design, nag-award, o nag-implement ng lahat ng proyekto mula 2019 hanggang 2022. Kita mo, bobo ka talaga, Pulong eh. Una sa lahat, mga kababayan, wala pong sinasabi si Congressman Tinio na ikaw nag-implement lahat. Wala namang sinasabing lahat ikaw. Meron siyang binabanggit dito na 80. Na napuntahan natin yun Bobo talaga nito, no? Dapat kasi next time pagsasagot, dapat naintindihan dapat yung pinaparatang sa'yo. Para di nagmumukhang tanga. Saan na ba yun? Ito ba yun? Teka, hanapin ko Ito. From DabaoToday.com. So sabi dito, Tinio's flag 80 flood control projects of Pulong Duterte. 80 lang. Hindi lahat. Kasi ang nakita dito ni Tinio said 80 of the 121 Kasi pag sinabi mong lahat, dapat 121. Tinio said
80 of the 121 or 2 out of 3 in Duterte's first district are questionable. As he said, he will file a resolution to seeking an inquiry on these flag projects. Oo. Kita mo, sasagot na lang, tanga pa. O, next time kasi Pulong, pag sasagot, dapat, alam mo yung sinasabi mo. Tanga-tanga mo talaga. Puta, panganay na anak ka pa naman. Tanga ka. So, continue natin. Yan na, katangahan ni Pulong yan. Walang sinasabing lahat. O, ang DPWH, ang implementing agency, may sariling bidding, sariling proseso, sariling responsibilidad. Bobo talaga nito, no? O, ako, pinupuntirya mo kung di ka ba naman bobo, o bobo, ay bobo ka daw. Alam nyo nakakatawa dito, yung bobong si Pulong nagparatang ng bobo sa ibang tao. Di ba? Alam mo nakakatawa yun eh. Parang ano eh. Parang pangit ka na nga. Hindi ko sinasabing pangit si Pulong, pogi yan ha. Pero pag sinabi ni Pulong na bobo ka, no, ang tingin ko doon, parang yung isang pangit, tinawag niyang pangit yung hindi naman pangit. Kunwari si Sir Jax, pangit yun, di ba? Si Sir Jax Argota ba yun, yung bingot na DDS? Na pag ako tinawag niya akong pangit, puta na, parang naman ako walang yan naman nun, no? Kung pangit ako sa paningin ni Sir Jax, ano pa kaya mukha niya? Di ba? So, ang point ko dito, mga kababayan, tinan nyo to, ha? Okay. Ang DPWH, ang implementing agency, may sariling bidding, sariling proseso, sariling responsibilidad. Mga kababayan, pag ito po ay ghost project, hindi na po dumadaan sa sariling bidding, sa sariling proseso, at sariling responsibilidad. Kaya nga ghost project eh. Puta, magkakaroon pa ba ng bidding yan? Wala na, kakangkungin na yung pera dyan. Kasi po meron nang naka-allocate na ano dyan, na contractor. Oh, tandaan nyo mga kababayan, no? Kaya po natin sinisita si Pulong dito. Kasi po, hindi niya po masagot yung 51 billion. Tingnan nyo ito naalala ko to eh. Yung unang maisog, no, sa Davao City. O, sinagot ni Pulong yan. Yung tungkol sa 51 billion. Alam nyo sagot ni Pulong? O, hindi daw totoo yun. Sino daw ang bangko magwi-withdraw ng 51 billion sa bangko? Tama ba? Sino daw ang bangko ang kayang makapag-withdraw ng 51 billion? Sabi niyang ganun. E di tanga, puta ninakaw mo yung pera, mag-withdraw ka sa bangko? So yung pag nanakaw mga kababayan, na-expose na po yan. Di ba? Galing to sa insertion. So ibig sabihin nun, si Paulo Duterte, hindi na kailangan ng bidding. Ang kailangan nyo lang dito, insertion. Kayang-kayang gawin po ni Pulong yan kasi nga po, congressman siyang 2019 at tatay niya presidente. So naman Pulong naman eh. Oh, sabi niya pa dito lalo na di ako contractor. Contractor daw, no? Hindi ako engineer ng DPWH, hindi ako pumipirma ng notice of award. Nag-imbestiga ng ICI dito, pabalik-balik na nga, pati PNP, sa IDG at NBI, pinaikot sa buong distrito para mag-inspect. Kulang na lang pati teroristang NPA mag-inspect na rin kapag nautusan mo, di ba? Okay talaga nito, no? So yun nga, di ba? Pinaimbestigahan na nga po yung Davao City. So may nakita po sila doon. Kaya nga pinapapunta si Pulong sa ICI, di ba? So sabi niya dito, kung may nakita silang double fundings, overpricing, unfinished projects, mas maganda ngang imbestigahan para makita kung saan talaga nanggagaling ang problema at sino ang tunay na nakinabang. O, di ba? Ay, pwede naman pala si Pulong pumunta eh. Willing naman pala siyang umattend sa ICI kahit tanga siya eh. So, at para matapos na ang paulit-ulit na narrative na Duterte ang may kasalanan kahit saan ang anomalya, kung totoong objectivity nyo, bakit hindi niya sabay-sabay hinahabla ang mga distrito na may bilyon-bilyong flood control anomalies sa buong Pilipinas? Bakit ako lang? Bakit Davao lang? Alam niyo kung bakit si Pulong lang? Kasi po, yung ICI busy po sa iba. Busy sa Mindoro, kaya kami nakasuhan na nga, di ba? Busy po sa Bulacan. So, effort nila po nito ni Tino kasi mukhang hindi kayo ginagalaw dyan sa Davao. O, di ba? So, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, ito yung pandang huling part eh. Saan na ba yun? Ito.
Sabi niya dito, no? Ang totoo, ginagawa ko ang trabaho ko. I requested audits. I demanded updates. Tangina talaga, no? I coordinated with DPWH para mapabilis ang atrasadong project. Kaya pala binabaha pa rin yung Davao hanggang ngayon. Ginagawa mo yung trabaho mo. Oh. Kaya sa hearing, ipapadala ko ang lahat ng dokumentong meron ako. Complete, transparent, walang paligoy-ligoy. So, abangan natin kung pupunta talaga siya. Baka mamaya, magbigay lang ng dokumento, tapos wala siya. Sabi niya dito, ito malupit. Kung gusto niya ng publicity, di ba? Kung gusto ng iba na publicity stunt, problema nila yan. Ako, trabaho lang inaatupag, and the ICI hearing, the truth will stand. Tingnan mo so sabi nga po ni Pulong, bilang isang congressman, ginagawa niya rin trabaho niya. Trabaho lang daw po siya. So ano bang trabaho ng isang congressman? Gumawa ng batas, di ba? So ngayon actually medyo inaasar yan si Pulong ng ibang mga kasama nating mga PBBM supporter na wala daw po siyang naipasang batas. Okay. So ang ginawa ko dito, ni-research ko yan. Totoo ba yon na si Pulong walang naipasang batas kahit isa? So tingnan ngayon natin to dito. Ito yan yan dito. Balikan natin to. Ito. Galing tong Congress mismo O website ng Congress. Congress.government.ph. So, teka lang, kita nyo ba? Lakayan natin. Yan, okay. So, ito po yung mga batas po na naipasa ni Pulong. Meron naman pala naipasang batas. Ano pala to? House Bill pa lang pala. House Bill. So malinaw, wala pang naipasang batas si Pulong. Meron siya naipasa, House Bill. Tapos, ang nakalipa dito, pending with the Committee of Social Service. 2025 to, ito yung pinakabago niya, no? Yung pinakahuli niyang, luma niyang pinaipasang batas, ito, 2000, saan ba? 2025 na to, 2025. 2025 pala lahat ito. So, pagpasok ng 2025, meron siyang naipasang batas naman pala. Pero House Bill. So, pending pa to lahat. So, technically, wala pa siya nagagawang batas. Di ba? Wala pa nga, no? Wala pa dito, research ko pa. Hanapin pa natin. Yun. So, ito, nakita ko na, 28th Congress. Puntahan natin to 28th Congress, So, 28th Congress, ito, pending. Pending pa to. Bill status. 19th Congress to, Nakaraan to, 2022. Baba tayo 2022. Lan to. Ang konti naman ito. Ito lang yon. Pending. Pending pa rin. Hindi pa rin naipapas, hindi pa nagagawang batas. House Bill pa rin. Okay. Sige. Ito may nagawa siyang batas dito. An act establishing the Philippine High School for Creative Arts System and appropriating funds therefore. Hindi pa rin. Approved by the House, transmitted to the Senate, and received by... so hindi pa napipirmahan. Wala pa rin pala. So malinaw mga kababayan, kasi ito nila-random ko lang So malinaw na nakagawa ng House Bill. Ito, pending pa to. Nakagawa ng House Bill pero wala pa nagagawang batas. So tama yung sinasabi pala ng mga ibang mga vlogger na si Pulong Duterte walang naipasang batas. Akala ko ba masipag ka? Pero bakit base dito sa records? Well, ginagawa mo naman trabaho man na nakakagawa ka ng House Bill, pero House Bill pa lang yun. Wala pang batas. So bilang isang congressman, wala absent ka kasi. Pero by the way, ayun ang gusto ko lang i-point dito, syempre, ito po, ebidensya po ito, na itong si Paulo Duterte, hindi po siya effective na mambabatas. Pero pag sinabi po ni Paulo Duterte na ako'y masipag, nagtatrabaho po ako, paniniwalaan po ng bobong mga DDS yan. Di ba? Okay. So, yun mga babae, so kayo po, nung masabi nyo nga po dito na sinabi nga po ni Paulo Duterte na siya daw po ay masipag. Trabaho lang daw po yung natupag niya. Puta, nakita nga natin, di ba? Puta,
Nambubugbog ka ng bugaw eh. So yun na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share po din po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.